Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hello po Miss Winnie, gusto ko munang bumati ng isang magandang araw. Ako po pala si Rose, nasa 40 anyos na ako ngayong taon. Tisay ako, medyo mataba pero may dating. Naisipan kong ibahagi sa inyong channel ang aking karanasan para magbigay ng babala at aral sa lahat. Malaking pagbabago ang naganap sa aking buhay dahil sa pangyayaring ito. Masasabi kong dahil sa pagsubok na yon, mas naging matatag ako bilang tao. Hayaan niyong isalaysay ko sa inyo kung paano ako naging martir sa aking asawa hanggang sa matauhan ako na ayon nga sa sinasabi ng iba, sa wakas daw ay natanggal na rin ang aking helmet. Pero bago mangyari yon, maraming pagsubok ang aking hinarap bago ko tuluyang makalaya at tuluyang maging masaya. Rose, ano ba? Nasaan ang pagkain ko? Kanina pa ako naghihintay eh. Teka lang naman, pwede bang maghintay ka? Hindi naman ako robot Huwag mo akong madaliin. Ano ba? Sumasagot ka pa? Wisit na buhay to. Walang silbing bahay. May asawa ka nga, wala namang silbi. Ito na, ininit ko pa kasi yung sabaw para mahimasmasan ka. San ka na naman ba kasi uminom? Wala kang pakialam. Ang dami mong tanong. Ihanda mo na lang ang pagkain ko. Mabilis kong inihanda sa mesa ang pagkain ng asawa ko na si Roel. Palagi na lang ganito ang sitwasyon sa aming bahay. Gabi na siya kung umuwi, bukod pa ron ay palagi na lang siyang lasing. Hindi naman ganito dati si Roel Maalaga siyang asawa at malambing. Pero buhat ng sinabi ng doktor na hindi ako magkakaanak dahil baog ako, nagbago na ang pakikitungo niya sa akin. May bill na pala tayo ng kuryente. Disconnection na kaya bayaran mo na. Ano? Binigyan kita ng pambayad Saan mo dinala yung pera? Pinang-inom ko at natalo ko sa sugal. Pasalamat ka nga, inuuwihan pa kita eh. Wala ka nang ambag sa buhay ko. Hindi ka pa magkaanak. Paano? Baog! Leching buhay to! Ang sakit mo naman magsalita. Buti nga ako nakakapagbayad dito sa bahay ikaw, buong araw nasa lansangan ka kasama ng mga tropa mong lasinggero at sugarol. Anong sabi mo? Halika nga dito. Sasagot ka pa talaga ha? Etong sayo! Yan ang napapala ng bungangerang tulad mo. Dapat pinapasabog ang bibig. Tama na! Aray! Pakiusap, nasasaktan ako! Pitiwan mo ako! Nasasakal ako, Roel! Talagang masasaktan ka dahil sumasagot ka pa. Pinagtitiisan lang kitang babae ka. Kahit anong sabihin mo, pamamahay ko pa rin to. Kaya kung ayaw mong sumunod sa akin at nagrereklamo ka, lumayas ka na. Leche! Makaalis na nga lang muna. Nakakademonyo ka. Tinulak ako ni Roel matapos niya akong sakalin at sampalin. Napaiyak na lang ako dahil sa nangyari. Alam ko dito palang marami na ang nagtataas ng kilay ng mga listener dahil sa nangyari. Hindi ko kasi maiwanan si Roel dahil mahal na mahal ko siya. Bukod pa ron 5 years na kaming kasal, kaya naman nangihinayang ako sa aming pinagsamahan. Roel, bakit mo ba ako ginaganito? Mahal na mahal kita pero hindi ko na kayang ganitong buhay. Mahal? Anong mahal? Wala kang silbi. Puro ka na lang iyak. Kung hindi ka baog, baka may mga anak na tayo ngayon. Bakit ka ba nagiging ganito? Sana yung Roel na minahal ko? Yung Roel na nag-aalaga sa akin? Pakiusap, Roel. Mag-usap tayo. Usap? Anong pag-uusapan natin? Ang mga pangarap mo na wala naman nangyayari? Hindi ko na alam kung anong gagawin. Pero sana magawa natin ang paraan para ayusin ito. Ayusin? Paano? Sa tingin mo may pag-asa pa ba tayo? Oo, Roel, may pag-asa pa. Kung magtutulungan tayo, makakabawi tayo. Makakabawi? Wala na, Rose. Dahil baog ka. Kailanman hindi mo ako mabibigyan ng anak. Ito ang nababagay sa'yo. Ang kalagkarin ka, paalis sa bahay ko! Matapos sabihin ng aking asawa ang mga salitang yon, kinaladkad niya ako papunta sa pintuan. Pilit niya akong pinapalayas. Nagmatigas naman ako at pinipigilan siya, kaya naman sinaktan niya na ako. Roel, pakiusap! Huwag mo akong saktan! Saktan? Ikaw nagsimula nito eh. Puro ka na lang reklamo. Konting kibot, iiyak ka na.
Ang sakit sa tenga! Nakakarindi! Paulit-ulit na lang! Ginawa ko naman ang lahat Bakit ginaganito mo ko? Binibigay ko naman lahat ng gusto mo kahit magmukha na akong tanga. Kung ayaw mong sundin ang gusto ko, umalis ka na. Di ba pagod ka na? Bakit nandito ka pa? Ayoko! Hindi ako aalis. Mag-asawa tayo. Bakit ganito ang trato mo sa akin? Nangako tayo sa harapan ng simbahan na walang iwanan sa hirap at ginhawa. Kaya hindi ko magagawang iwanan ka. Lumayas ka na. Wala kang silbi sa buhay ko. Inutil! Hindi ako aalis, Ruel. Mahal kita. Mahal? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Hindi mo nga mabigay ang gusto ko. Pakiusap, Ruel. Magbago ka na. Bumalik ka na sa dati. Bakit? Para sa'yo? Para sa mga pangarap mo na buong pamilya? Wala akong pakialam. Paanong mga pinagsamahan natin? Itatapon mo na lang ba sa wala? Pinagsamahan? Wala na yun. Matagal na kitang hindi mahal. Ikaw lang naman tong nagsusumiksik sa akin eh. Pakiusap, huwag mong gawin sa akin to. Handa akong gawin ang lahat, huwag ka lang mawala sa akin. Nahihibang ka na. Alis! Aba, nakakapit ka pa? Hetong sa'yo! Desperada! Isang malakas na sipa ang natamo ko mula kay Ruel. Matapos niya akong saktan ay iniwan niya ako. Hindi niya ako pinansin at nagalit pa siya sa akin. Ewan ko ba, Miss Winnie, kahit anong pananakit ang gawin niya sa akin, hindi ko siya magawang iwanan. Ganun yata talaga kapag minahal mo ng higit pa sa iyong sarili. Ilang sandali ang lumipas, matapos umalis si Ruel, dumating naman si Weng. Rose, ano nangyari sa iyo? Bakit duguan ka? Wala ito, Weng. Nagtalo lang kami ng asawa ko. Pero ayos lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Teka, maupo ka nga muna. Alam mo, bakit ka ba kasi nagtitiis dyan sa asawa mo? Lasinggero na, sugarol pa. Ano bang meron siya at hindi mo maiwan? Matagal na kasi kaming kasal eh. Sayang naman ang pinagsamahan namin. Tsaka hindi naman ganito si Ruel sa akin noon eh. Anong dahilan? Bakit bigla siyang nagbago? May nagawa ka bang pagkakamali o kasalanan sa kanya? Pangarap kasi namin na magkaroon ng masayang pamilya. Pero baog ako, kaya naman hindi ko mabigyan ng anak si Ruel. Buhat nang malaman niya na hindi na kami magkakaanak. Ayun, ang laki na ng pinagbago niya. Ganun ba? Malaking problema nga yan. Pero hindi naman yung dahilan para ganituhin ka niya. Hindi mo naman ginusto na mabaog ka, hindi ba? Siguro na-frustrate lang si Ruel, kaya niya nagagawa sa akin ito. Hay nako, ewan ko sa'yo, napakamartir mo. Pero kapag kailangan mo ng kaibigan at makakausap, nandito lang ako, makikinig ako sa'yo. Salamat ha, buti na lang nandyan ka. Pero ayos lang talaga ako. Tumangulang si Weng sa sinabi ko. Si Weng ay kapitbahay namin at siya ang naging kaibigan ko. Palagi niya akong pinupuntahan at pinapayuhan, lalo na tuwing nag-aaway kami ni Ruel. Magaan naman ang loob ko sa kanya, pero minsan nag-aalinlangan akong magkwento ng personal kong buhay dahil natatakot akong mahusgahan. Ginamot ni Weng ang sugat na natamo ko mula sa pambubugbog ng aking asawa. Umalis rin siya kagad at ako naman lumabas ng bahay para magpahangin at dito ko nakasalubong si Janjan. Rose, pansinin mo naman ako. Dinaanan mo lang ako eh. Teka, pasaba yan? Sinaktan ka na naman ba ng asawa mong balasubas? Wala ito, Janjan. Malayo sa bituka. Kailan ka nga pala bumalik? Sabi nung mga kaibigan mo umuwi ka sa inyo sa Aurora. Oo, kinailangan eh. Pero maiba ko. Asawa mo may gawa niya, no? Wala talagang ginawa ang tarantadong yung kundi ang saktan ka. Tatamaan na sa akin yun eh. Hayaan mo na, hindi naman niya sinasadya eh. Binungangaan ko kasi kaya ayun nagalit. Hindi sinasadya. Kamo, ugali niya na yan. Bakit ba kasi hindi mo yun maiwan-iwan? Wala naman yung ambag sa buhay mo. Sinasaktan ka pa. Hindi ka ba napapagod? Kung ako sa'yo, iwanan mo na yan. Marami namang nagkakagusto sa'yo. Handa naman akong saluhin ka. Ano? Anong sinabi mo? Binulong mo pa yung huli mong sinabi. Ay, ang sabi ko, ang ganda mo sana kaso tatanga-tanga ka sa asawa mo.
Palibhasa wala kang karelasyon kaya ganyan ka. Kapag nakapag-asawa ka na, maiintindihan mo na ako. Kung mag-aasawa man ako, pipiliin ko at hindi ko sasaktan gaya ng asawa mo. Sinasabi mo lang yan. Tsaka na ako maniniwala kapag may asawa ka na. Nga pala, may iba ako. Nasaan na yung pasalubong ko? Oo nga pala. Teka, hintayin mo ako rito. Kukunin ko lang yung mga kamoteng kahoy at mga rambutan. Kaagad na umalis si Janjan. Nasa labas kasi siya ng kanyang bahay na madadaanan ko lang kapag lalabas ako ng bahay namin. Magkakapit bahay lang kami nila Janjan at Weng, kaya naman palagi kaming nagkikita-kita. Ilang sandali lang ang lumipas, bumalik na si Janjan bitbit ang isang kulay green na eco bag. Oh, eto. Happy ka na ba dyan? Nilagyan ko na rin yan ng tuyo para naman may pang-ulam kayo. Kasi yung asawa mong magaling, nakita ko na naman lumalaklak ng alak kasama ng mga barkada niya. Hayaan mo na siya, dun siya masaya eh. Ayoko naman na pagmulan na naman yun ng away. Salamat dito ah. Wala yun, maliit na bagay. Alam mo naman na malakas ka sa akin eh. Habang nag-uusap kami ni Janjan, bigla na lang sumulpot si Ruel. Galit na galit ang aking asawa. Malakas na nagsalita, kasunod ng biglaan niyang paghatak sa aking braso. Aba! Hoy, babae! Nakapagsaing ka na ba? Kumakarengking ka na naman? Halika dito! Kakalad ka rin kita pa uwi ng bahay! Aray, Ruel! Nasasaktan ako! Pitiwan mo ang braso ko! Talagang masasaktan ka? Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo? Ako lang ang lalaking kakausapin mo. Kung hindi mo kayang sumunod sa akin, pues, lumayas ka! Teka pre, nasasaktan na yung asawa mo. Wala naman kaming ginagawang masama. Kumalma ka lang. Hoy ikaw, wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa asawa ko. Tsaka layuan mo si Rose. Asawa ko siya at kasal kami. Akala mo ba hindi ko nahalata ang malagkit niyong tinginan? Mali ka ng pagkakaintindi, Ruel. Magkaibigan lang kami ni Janjan. Tsaka alam mo naman na hindi kita kayang lokohin. Alam mo yan. Ba't sumasagot ka pa? Bigla akong sinikmuraan ng aking asawa at sa lakas ng kanyang ginawa ay napaupo ako sa lupa dahil sa sobrang sakit na aking naramdaman. Dito na nakailam si Janjan. Galit na sinaway si Ruel. Sobra ka na! Bakit mo sinikmuraan si Rose? Ang kapal mo! Halika rito! Itungka mo ako ang harapin mo! Walang iya ka? Tarantado ka! Pakialamero! Bakit mo ako sinuntok? Akala mo ba palalampasin ko ang ginawa mo? Leche ka! Sige, halika rito! Hindi ako takot sa'yo. Lumapit ka sa akin na mabasag ko yung mukha mo. Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Ang dapat sa'yo nilulumpo para magtanda. Tama na! Ano ba? Ruel, umuwi na tayo. Pasensya ka na rin, Janjan, ha? Sana hindi mo na lang pinatulan. Alam mo namang lasing eh. Balasubas ang asawa mo eh. Sinaktan ka pa. Hindi na maganda ang ginagawa niya. Kahit na, wala kang pakialam kung saktan ko si Rose. Asawa ko yan at gagawin ko kung ano ang gusto ko. Yan ang katwiran ng mga lalaking walang bayag. Mapanakit dahil akala nila malakas sila pero babae lang ang kaya. Sumusobra ka na. Bitawan mo nga ako, babae. Babasagin ko ang pagmumukha ng lalaki mo. O pwede kitang kasuhan. Adultery ang ginagawa nyo. Sabi ng tama na eh. Wala kaming relasyon. Mali ka nang iniisip at magkaibigan lang kami. Wisit ka. Huwag mo ako sinisigawan. Alis! Uuwi na ako. Anong tinutunganga mo pa dyan, ha, Rose? Pagsilbihan mo ako. Buiset! Anong adultery? Wala nga kaming relasyon. Ikaw ang dapat ipakulong dahil nananakit ka ng asawa. Please, Janjan, tama na. Pasensya na sa ginawa ng asawa ko. Nakita kong napailing na lang si Janjan. Pinahid niya ang dugo sa kanyang labi at umalis na siya. Sa totoo lang, Miss Winnie, gusto ko sanang lapitan si Janjan dahil sa hiya. Pero hindi ko nagawa. Ayoko na kasing magkagulo pa eh, at alam kong galit na ang aking asawa. Pagdating sa bahay, nagbasag ng gamit si Ruel. Ano bang ginagawa mo? Bakit nagbabasag ka ng gamit? Wala kang pakialam dahil gamit ko ang binabasag ko. At hindi ito sa'yo. Hindi ako natutuwa sa ginagawa mo, ha? Nanlalalaki ka. Kunwari ka pa na mahal ako. Pero kapag nakatalikod ako, nanlalalaki ka. Malandi kang babae ka.
Ang dumi ng utak mo. Hindi ko nga lalaki si Janjan. Kaibigan ko lang yung tao. Ikaw lang tong nagbibigay ng mali siya eh. Aba, matapang ka na? Mukhang matigas na ang ulo mo. Halika dito. Ang dapat sa'yo, pinabasag ang bungo. Aray! Teka, dugo. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko sinasadya. Kasalanan mo kasi yan eh. Ang tigas ng ulo mo. Anong nangyayari dito? Diyos ko, anong ginawa mo kay Rose? Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Nanlalabo na ang paningin ko ng mga oras na yon, Miss Winnie. Umaagos na ang dugo mula sa ulo ko dahil sa malakas na paghampas ni Rowel ng bote sa ulo ko. Nang makita ko si Weng na papalapit sa akin, doon na ako nawala ng malay. Nang magising ako, nasa pagamutan na ako at nasa tabi ko sina Janjan at Weng. Anong nangyari? Bakit nasa ospital ako? Nasaan si Rowel? Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, hinahanap mo pa rin siya? Iba ka talaga, Rose. Hindi ko carry ang kamartiran mo. Iwanan mo na yung asawa mo. Puro sama ng loob at sakit ng ulo ang binibigay niya sa'yo. Ano bang nangyari? Ang huli kong natatandaan, dumudugo ang ulo ko eh. Mabuti na nga lang at narinig ko ang sigaw mo kaya pinuntahan kita kagad. Nakonsensya tuloy ako bigla dahil sa pagkausap ko sa'yo. Napahama ka pa tuloy. Hindi mo naman kasalanan yun. Sino bang nagdala sa akin dito? Si Rowel ba? Asa ka pa. Sa tingin mo dadaling ka dito ng barumbado mong asawa. Kumaripas nga yun ang takbo nung makita ako. Janjan, ikaw na munang bahala kay Rose ha. Uuwi na ako. May trabaho pa kasi ko eh. Salamat Weng ha. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Tumango lang sa akin si Weng at ngumiti. Pagkatapos niyang magpaalam ay umalis na siya. Kami na lang ni Janjan ang naiwan. Tahimik lang ako habang kinakapa ang tahi sa ulo ko. Ilang saglit ang lumipas, pinutol ni Janjan ang katahimikan. Ay, maiba ko. Kailan mo pa naging kaibigan niyang si Weng? Medyo matagal na rin. Bakit? Hindi sa sinisiraan ko siya. Huwag ka magtitiwala sa babaeng yan. Iba ang tingin ko sa kanya. Parang may iba siyang pakay. Ha? Mabait naman si Weng. Paano mo nasabi yan? Hindi sa pagyayabang ha. Magaling akong kumilatis ng tao. Pero may kakaiba dyan kay Weng eh. Kaya huwag kang lubos na magtitiwala. Ayoko lang na mapahama ka. Tingin ko kasi dyan kay Weng. Traidor. Anumang oras, pwede kang saksakin patalikod. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang sincere sa pagkakaibigan namin eh. Kita mo, dinala pa niya ako rito. Hindi mo masasabi yan. Hindi mo naman siya lubos na kilala. Ikaw rin. Basta ako binabalaan kita. Hindi na ako umimik, Miss Winnie. Kilala ko si Janjan. Pagdating sa mga ganong bagay, alam kong tama siya. Madalas kasing tumutugma ang mga sinasabi niya. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang doktor at nurse. Sinabi nila sa amin na pwede na ako ma-discharge. Wala akong binayaran sa ospital dahil nilapit namin sa Malasakit Center ang bill ko. Laking pasasalamat ko kay Janjan dahil hindi niya ako iniwan. Siya ang nag-asikaso sa akin sa halip na si Rowel. O ayan, magaling ka na. Baka naman malaman ko na naman, sinaktan ka uli ng asawa mo. Salamat. Hayaan mo makakabawi rin ako sa'yo. Nako, kahit hindi ka na bumawi, basta alagaan mo lang ang sarili mo. Kailan ka ba matatauhan? Kapag gumagapang ka na dahil sa pananakit ng asawa mo? Ay, eto naman, grabe kong makapagsermon. Pero naiintindihan naman kita. Buti hindi ka nagsasawa na tulungan ako. Wala yun, basta ikaw. Manhid ka kasi, di mo alam mahal kita. Anong sinasabi mo? May pabulong-bulong ka pa dyan. Wala. Sabi ko, sanay na ako sa'yo. Ang tigas kaya ng ulo mo. Hindi ka nakikinig. Sana this time, pakinggan mo yung payo ko. Huwag mong pagkatiwalaan ng sobra si Weng. Oo na. O siya, uwi na ako. Pasensya na sa abala ha. Nagsayang ka patuloy ng oras sa akin. Sus, ang drama mo. Magkaibigan tayo, kaya naman wala sa akin yun. Sige na, dito na rin ako at may gagawin pa ako sa bahay.
Tumango lang ako kay Janjan bilang tugon. Naglakad akong pauwi ng bahay. Sa totoo lang, Miss Winnie, gusto sana akong ihatid ni Janjan sa mismong bahay namin. Pero ayoko baka magkagulo na naman. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, napansin ko na bukas ang pinto. Pero kinakabahan pa ako dahil sa nangyari. Naisip ko na baka saktan ulit ako ni Rowel. Pero laking gulat ko dahil naroon si Weng. Weng? Anong ginagawa mo dito sa bahay at magkasama pa kayo ng asawa ko? Wala. Pinagsabihan ko lang itong asawa mo na huwag ka nang saktan. Kawawa ka kaya. Tingnan mo ang nangyari sa'yo, oh. Oo, pasalamat ka nga at kinausap ako nitong kaibigan mo. Ayaw na sana kitang pauwiin dito. Wow, pagkatapos ng ginawa mo sa akin, ganyan ang sasabihin mo? Kumalma ka, Rose. Kalalabas mo lang ng ospital, baka mapano ka. Alam mo, Weng, umuwi ka na muna para makapag-usap kami ng asawa ko. Sige, pero huwag kayong magsasakitan ha. Lalo ka na, Ruel. Huwag mong sasaktan ng kaibigan ko. Oo naman. Salamat Napasaya mo ako. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Ruel. Kakaiba rin ang tingin ni Weng sa asawa ko. At ang pinagtataka ko, gulo-gulo ang buhok ni Weng. Bukas pa ang zipper ng pantalon ng aking asawa. Sa puntong yun, bigla kong naisip ang mga sinabi sa akin ni Janjan. Pakiramdam ko tama siya, pero may parte ng puso ko na pilit ikinakaila ang mga agam-agam ko. Oh, bakit umuwi ka pa rito? Hindi ka pa rin ba nadadala sa mga ginawa ko sa'yo? Aalis ako dito, tapos ano, magdadala ka ng babae mo? Aba, may pakiramdam ka pala. Alam mo, ang sarap nung kaibigan mo. Napaligaya niya ako. Hayop ka? Huwag mo ngang siraan si Weng sa akin. May tiwala ako sa kaibigan ko. Yun naman pala eh. Ano ang kinukuda mo? Padaan nga. Nakakainis yung pagmumukha mo eh. Tabi! Bahagya akong naitulak ni Rowel nang lumabas siya. Hindi na lang ako kumibo dahil ayoko nang masaktan pa. Pero sa totoo lang, Miss Winnie, napaisip ako sa mga sinabi ni Rowel. Pakiramdam ko kasi may kahulugan ng mga binitiwan niyang salita. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang paniwalaan. May parte ng puso ko ang nagsasabi na sinasaktan lang ako ng aking asawa, pero ibang sinasabi ng aking isip. Nang araw na yun, hindi umuwi si Ruel. Isang umaga, maaga akong umalis ng bahay dahil papasok ako sa trabaho. Paglabas ko ay nakasalubong ko si Janjan. Oh, saan lakad mo? May pupuntahan ka ba? Papasok na ako sa trabaho, kailangan eh. Alam mo naman na wala akong aasahan kay Ruel dahil pinagdadamutan niya ako ng pera. Baka mamaya mapano ka niyan. Hindi na ba kumikirot ang sugat sa ulo mo? Hindi naman na, kaya ko ng sarili ko, Janjan. Huwag mo na akong alalahanin pa. Nga pala, ikaw bakit ang aga mong magising? Wala naman. Maaga lang talaga akong gumigising kasi nagja-jogging ako. Alam mo na, para nasa kondisyon ang katawan ko. Ganun ba? O siya, mauna na ako Baka mahuli na kasi ako sa trabaho ko eh. Sige. Ingat ka sa pagpasok mo sa trabaho. Tumango lang ako bilang tugon sa sinabi ni Janjan. Naglakad na ako papunta sa sakayan ng tricycle. Medyo malayo rin kasi ang pinapasukan kong tindahan sa bahay namin. Oo nga pala, tindera ako sa isang malaking tindahan. Pagdating ko sa sakayan ay kaagad akong sumakay at kaagad na pinaandar ng driver ang tricycle. Maya-maya pa'y nakarating ako sa trabaho at dali-dali akong pumasok. Habang inaayos ang mga paninda, nagulat ako nang biglang sumulpot si Weng na nakangiti. Anong ginagawa mo rito? Mamimili ako ng pagkain para sa bahay at nakita naman kita na bumaba ng tricycle kaya nilapitan kita kagad. Ganun ba? Ano bang bibilihin mo? Baka meron kami ng mga kailangan mo. Bibili sana ako ng isang sakong bigas, kape, tsaka canned goods. Medyo wala na kasing grocery sa bahay eh. Sakto, nandito ka pala. Ganun ba? Sakto, may bagong dating na stock ng bigas sa likod. Mamaya ipapakuha ko. Kaso yung ibang kailangan mo wala kami nun eh. Gusto mo ba samahan na lang kitang mamili? Ay naku, wag na. Baka mapagalitan ka pa ng amo mo. Kaya ko na to. Tsaka gusto ko lang din sanang makausap ka sandali. Kung okay lang. Sige, saglit lang. Magpapaalam muna ako. Kaagad akong nagpunta sa amo ko at nagpaalam. Pumayag naman siya at sinabi na bilisan ko lamang.
Tumango naman ako at nagpunta kami ni Weng sa isang pwesto na walang gaanong dumadaan na tao. Ano ba yun, Weng? Rose, gusto ko lang linawin na wala akong ibang intensyon na walang nangyari sa amin ng asawa mo. Kung ano man yung nakita mo, wag mo sanang bigyan ng mali siya. Weng, bakit ka nagpapaliwanag? Hindi ko naman sinabing may ginagawa kayo eh. Pero aaminin ko, may mga bagay akong napansin at hindi naman ako manhid. Naiintindihan ko pero totoo yung sinabi ko. Sinabihan ko lang talaga si Roel na tigilan ka na. Alam mo, Weng, hindi ko alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan eh. Ang dami ko nang tiniis. Hindi ko na rin alam kung sinong nagsasabi ng totoo at kung sino ang hindi. Kung hindi mo ako mapagkatiwalaan, naiintindihan ko. Pero sana wag mong hayaang saktan ka at paikutin ng asawa mo. Hindi mo kailangang tiisin ang lahat. Nandito lang ako kung sakaling kailangan mo ng kaibigan. Salamat, pero siguro kailangan ko muna ng oras para sa sarili ko, para makapag-isip ako. Naiintindihan ko. Basta mag-iingat ka palagi, ha? Oo, salamat sa pangunawa. Sabay na kaming naglakad pabalik sa tindahan. Si Weng ay tahimik na umalis habang ako naman ay bumalik na sa aking trabaho. Tahimik pero mabigat ang loob ko. Magkahalong gulo at lungkot ang bumabalot sa aking puso. Buong araw ay hindi maalis sa isipan ko ang mga nangyari. Ewan ko ba, Miss Winnie, hindi talaga ako mapalagay. Mabilis na lumipas ang oras at nagpasya ako na umuwi ng maaga. Habang nasa biyahe ako, hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Pagbaba ko ng tricycle, halos takbuhin ko ang daan pa uwi sa bahay. Paglapit ko sa bahay, ramdam ko na kagad ang kaba. Hindi ko alam kung kutob ko lang ba ito o may masama talagang mangyayari. Pagbukas ko ng pinto, isang kaganapan ang aking nasaksihan. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang aking nararamdaman. Galit, sakit, pandidiri. Wala silang saplot. Parehong hulas at magulo ang itsura. Nakahiga sila sa higaan sa mismong kama na pinagsaluhan namin ni Roel ng maraming alaala. Roel? Weng? Ha? Rose? Ang aga mo yata. Ang aga ko? Nagtataka ka pa? Yan ang sasabihin mo sa akin? Sa kama ko? Sa mismong kamang hinihigaan namin ng lalaking akala ko mahal ako? Makinig ka muna. Hindi mo naiintindihan, Rose. Makinig? Sa ano? Sa magiging palusot mo? At ikaw, Weng, anong klaseng kaibigan ka? Hindi pa nga ako tuluyang gumagaling, nagawa niyo pa akong lokohin? Hoy, hoy, hoy! Wag mo akong sigawan, ha? Hindi ko kasalanan na uto-uto ka. Kaya pala kunwari ang bait-bait mo, Weng. Inaahas mo na pala ang asawa ko habang umiiyak ako at lumuluha dahil sa mga pananakit niya. Kailan niyo pa ako niloloko? Anong gusto mong gawin ko? Hindi mo naman kayang ibigay ang gusto ko. Hindi mo ako mapaligaya. Hindi mo mabigyan ng anak. At yan ba ang solusyon? Ang mga liwaka? Habang ako nagkukumahog sa trabaho, sinisisi ko ang sarili ko. Tapos kayong dalawa nagpapakasasa sa saya? Wala kang karapatang magreklamo. Hindi ko na kasalanan kung mas magaling ako sa kama kesa sa'yo. Ikaw nga halos isuka ka na niya eh. Ako ang pinili niya, Rose. Ako. Sa akin niya binibigay ang pera niya dahil pinapaligaya ko siya. Ikaw, kaya mo bang gawin yon? Ano, wala akong karapatang magreklamo? Ako ang asawa! Ako ang legal! Ako ang nasasaktan! Mga hayop kayo! Mga baboy! Lumapit ako kay Roel pero hindi para manakit. Tinignan ko siya sa mga mata. Yung tingin ng isang babaeng halos mawalan na ng lakas dahil sa sobrang sakit. Roel, kung may natitira man akong respeto sa sarili ko, yun na lang ang hawak ko ngayon. Hindi ko na kaya. Sa araw na ito pinapalaya na kita. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil sobra na ang ginagawa mo. Teka lang! Huwag ka nang magsalita pa. Umalis kayo sa bahay na ito. Sa mismong bahay na binuo ko mula sa pawis at luha. Hindi ko kayo kailangan dito. Hindi ko kayo kailangan sa buhay ko. Sige, di aalis kami. Hindi ka naman kawalan. Sa wakas, akin na si Roel. Teka, bakit kami aalis? Akin ang bahay na ito. Sa'yo? Di ba sinanla mo ito at hindi mo tinubos? Ako ang tumubos at akin na ito. Sa akin na nakapangalan ng bahay na ito at hindi na sa'yo. Hayaan mo na, Roel. Ibigay mo na ito sa kanya.
Umalis sila na wala akong narinig pang paliwanag mula sa kanila, Miss Winnie. Naiwan akong mag-isa at sa unang pagkakataon, kahit na durog ako, alam kong ginawa ko ang tamang desisyon. Umiiyak ako pero ngayon hindi dahil sa kahinaan. Umiiyak ako bilang simula ng pagbangon. Habang umiiyak ako, bigla na lang dumating si Janjan. Rose? Ano nangyari? Bakit ang tahimik dito? Si Ruel, nasa na? Umalis na sila, Janjan. Wala na si Ruel. Tapos na ang lahat. Tama ka nga, hindi mapagkakatiwalaan si Weng. Ha? Anong ibig mo sabihin? Bakit? Anong ginawa nila? Niloko niya ako, Janjan. Matagal na pala silang may relasyon ni Weng. At ngayon sila na. Ang sakit-sakit. Kabit ni Ruel si Weng at pinili niyang babaeng yun. Binalaan na kita, di ba? Kailan mo pa nalaman? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Gusto mo bang gantihan sila? Wala rin naman akong magawa kasi mahal ko siya. Pero ngayon sobra na talaga. Nakipaghiwalay na ako. Wala na rin naman mangyayari kung gaganti pa ako eh. Ang kapal ng mukha nila. Grabe sila. Pero Rose, nandito ako . Hindi kita iiwan. Salamat, Janjan. Ngayon ko lang talaga naramdaman na kaya ko pala, kahit masakit. Hindi ka nag-iisa. Kaya mo yan. Unti-unti, makakabangon ka. Nandito lang ako palagi. Tandaan mo, hindi sila kawalan. Hindi ko napigilang mapaiyak habang yakap ako ni Janjan. Sa mga oras na yun, ramdam kong hindi ako nag-iisa. Oo, masakit pa rin, pero sa puntong yun sinabi ko sa aking sarili, tama na. Mahirap sa umpisa ang lahat. Araw-araw akong umiiyak, lalo na sa gabi kapag mag-isa na lamang ako. Naaalala ko pa rin si Ruel at lahat ng masasayang sandali namin. Pero kahit pa ulit-ulit kong iniisip ang sakit, pinilit kong bumangon. Unti-unti natutunan kong tanggapin na may mga bagay na kahit gaano mo kamahal, kailangan mong pakawalan para sa sarili mo. Nakatulong din si Janjan. Ilang linggo ang lumipas, napapansin ko kakaibang itsura ni Ruel tuwing magkakasalubong kami sa daan. Hindi na siya gaya ng dati. Mas payat na siya, parang wala ng sigla. Pero ang pinakakapansin-pansin ay yung balat niya. May mga sugat siya na kagaya ng sa mga napapaso. Kumakalat sa braso at leeg niya. Hindi ko to masyadong inintindi. Wala na kami, ayoko nang makialam. Pero isang araw, may kumatok sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, si Weng. Galit na galit ang mukha niya, parang sasabog sa inis. Anong ginagawa mo kay Ruel, ha? Huwag mong sabihin wala kang alam. Tiyak kung pinakulam mo siya. Pinabarang mo siya, no? Hindi halos siya makakain, hindi makatulog. Tingnan mo nga ang itsura niya. Ako ang pinili niya. At dahil hindi mo matanggap, gusto mo bang patayin si Ruel? Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam dyan, Weng. Hindi ako ganong klase ng tao. Tsaka ikaw naman ang kasama ni Ruel, hindi ba? Dapat alam mo kung bakit siya nagkakaganon. Talaga ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit parang gusto mo siyang mamatay? Move on, girl. Hindi ka na niya mahal. Tama ka at ayoko makipagtalo. Pero kung gusto mong malinawan, sasamahan kita. Pumunta tayo sa albularyo para matapos na ito. Malinis ang konsensya ko at hindi ko magagawa ang bagay na yun. Sige, sigurado ako na ikaw ang gumagawa nun kay Ruel. Matapos ang pagtatalo namin ni Weng, nagpunta kami sa kakilala niyang albularyo kasama si Ruel. Tahimik lang ako habang pinapahiran ng albularyo ng langis si Ruel. Sinimulan siyang gamutin habang binubulungan ng dasal. Tumingin ito sa amin pagkatapos ng ilang sandali. Ano po ang nakita niyo? Tama bang hinala ko? Ang babaeng to ang bumarang sa kinakasama ko? Maghinay-hinay ka sa pambibintang, Weng. Malinis ang konsensya ko at hindi ako naglagay ng sumpa o sakit dyan kay Ruel. Hindi ako naniniwala sa mga salita mo. Alam kong ikaw yon at malakas ang kutob ko. Bakit hindi mo nalang pakinggan ang sasabihin ng albularyo kesa duda ka ng duda? Tama na nga! Naririndi na ako sa kakabungangan yung dalawa. Pareho kaming natahimik ni Weng dahil sa pagsigaw ni Ruel. Tumikim naman ang albularyo at seryosong tumingin sa amin. Ipinakita niya sa amin ang resulta ng tawas at ikinagulat namin ang nakita. Ano po ang sinabi niyo? Isang lalaking may gusto sa akin ang bumarang kay Ruel?
At dahil sa lalim ng pagkagusto niya, siya na ang gumanti para sa akin? Sabi ko na nga ba may kinalaman ka dito. Painosente ka pa? Teka lang, Weng. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng albularyo? Lalaking may gusto sa akin ang bumabarang kay Ruel at hindi ako. Magtigil ka nga. Ano bang malay namin kung kakilala mo pala yung mambabarang na yon? Baka nga mamaya inutusan mo siya na barangin si Ruel Nahihibang ka na ba? Ang kitid ng utak mo di tanungin mo ang albularyo kung may kinalaman ba ako. Natahimik si Weng sa sinabi ko. Napahiya siya, Miss Winnie, nang sabihin ng albularyo na wala akong kaalam-alam sa ginawa ng lalaking may gusto sa akin. Kaagad na nagtanong si Weng sa dapat nilang gawin at pinauwi na muna kami. Habang nasa daan pa uwi, salita ng salita si Weng at gigil na gigil siya sa akin. Tingnan mo, dahil sa kalandian mo pati si Ruel nadadamay. Grabe, iba ka rin ano? Ikaw na tong kabit, ikaw pa ang matapang. Kayo na nga ang may kasalanan sa akin, ako pa ang sinisisi nyo. Hindi ko na kasalanan na ibang tao ang naniningil sa kasamaan nyo. Kapag lumala ang kalagayan ko, may kalalagyan ka sa akin, Rose. Malandi ka! Hindi na lang ako kumibo ng mga oras na yon, Miss Winnie. Pagod na rin kasi akong makipagtalo sa kanila Alam ko kahit anong paliwanag ko ay hindi sila makikinig dahil sarado ang utak nila. Sa inis ko sa kanila, iniwanan ko na lang. Narinig ko pa ang sigaw ni Weng pero hindi ko na lang pinansin. Pagka-uwi ko, agad kong hinanap si Janjan para sana ikwento ang mga nangyari. Kaso nalaman ko na umalis na pala siya. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay wala akong kakampi. Sobrang hirap pero pilit kong kinakaya. Kinagabihan, habang mahimbing akong natutulog, nagulat na lang ako sa malakas na katok sa pintuan ko. Kasunod ang malakas na sigaw ni Weng, kaya naman napabalikwas ako sa higaan at binuksan ko ang pinto. Rose! Lumabas ka dyan! Tulungan mo ako! Si Ruel nangingisay! Ano? Nasaan siya? Bakit mo naman iniwan? Malamang para humingi ng tulong. Tsaka hindi pwedeng ako lang ang maghirap kay Ruel. Kasalanan mo kung bakit siya nagkakaganon. Mamaya na nga yung panunumbat mo. Puntahan na natin si Ruel. Baka mapano siya. Pagdating namin sa bahay ni Weng, agad na bumungad sa akin ang itsura ni Ruel. Nakahandusay siya sa sahig, nangingisay at bumubula ang bibig. Pero ang mas nakakapangilabot, may kasamang maliliit na uod ang bula na lumalabas sa bibig niya. Diyos ko, Ruel, anong nangyari sa'yo? Kanina nakahiga lang siya dyan at nangingisay. Ngayon bakit bumubula ng bibig niya at may uod pa? Kailangan na natin siyang dalhin sa albularyo. Baka mapahamak si Ruel. Ayoko, Rose. Ang dami niyang bula tapos may uod pa. Baka anong sakit na yan, no? Ayoko naman na mahawa, no? Weng naman, hayop ka ba? Tao to at kinakasama mo. Pagkatapos mo siyang agawin sa akin, pababayaan mo na lang siya? Huwag mo akong sabihan ng ganyan. Tsaka kasalanan mo rin kung bakit siya nagkaganon ano. Kung hindi binarang ng lalaki mo, hindi na siya. Tumigil ka na nga. Panay panunumbat ang lumalabas sa bibig mo wala ka namang ginagawa ngayon. Kung talagang nag-aalala ka, di tulungan mo ko. Pero imbis na tumulong, nanatiling nakatayo si Weng malapit sa pinto. Tumigil sa pangingisay si Ruel. Makalipas lang ng ilang minuto. Akmang tutulungan ko na sana siya nang tumayo siya at biglang nanulak. Layuan mo ko! Dahil sa'yo, kaya ako nagkaganito. Ha? Anong sinasabi mo? Ikaw na nga tong tinutulungan ko, minamasama mo pa? Kung hindi dahil sa lalaki mo at sa kalandian mo, hindi mangyayari to. Napatayo ako, napahawak sa aking dibdib at damang-dama ko ang sakit ng mga sinabi ni Ruel. Ginawa ko ang aking makakaya. Hindi ko kasalanan kung sarado ang utak nyo. Alam mo kung sino talagang dahilan? Kayo rin Kayo rin naman ang hindi nakikinig. Kahit na, narinig mo naman ang sinabi ng albularyo, di ba? Lalaking matagal nang may gusto sa'yo ang bumarang sa akin. Oo nga, kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagkaganito si Ruel. Wow, kanina lang halos ipagtabuyan mo na si Ruel dahil nandidiri ka. Ngayon akala mo kung sinong concerned. Ang kasalanan nyo ay huwag nyong ibintang sa akin. Ako na nga ang nagmagandang loob, ako pang lumabas na masama.
Umalis na lang ako at hindi na lumingon, kahit pa naririnig ko ang pagtawag ni Weng. Ilang araw ang lumipas, nagulat na lang ako nang biglang kumatok sa pintuan si Roel. Hinang-hina siya at kita ko na pinilit niya lang talaga ang kanyang sarili na makapunta sa bahay. Rose, pwede ba akong pumasok? Roel, anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba? Nasaan si Weng? Di ba ngayon ang balik niyo sa albularyo? Wala si Weng. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko na kaya, Rose. Ang bigat sa dibdib. Parang may nakadagan. Sobrang sakit na mga sugat ko. At bigla na lang akong sumusuka ng uod. Kasabay ng masangsang na amoy. Halika, pumasok ka. Dahan-dahan. Buti nagawa mong makarating dito sa bahay. Hay nako talaga itong si Weng oh. Bakit ka ba niya iniwan? Baka may ginawa lang. Pasensya na sa abala. At salamat. Mamaya ka na magpasalamat. Ayusin muna natin ang kalagayan mo. Magbibihis lang ako tapos sasamahan kita. Matapos kong magbihis, sinamahan ko na si Roel sa albularyo. Ilang oras ang gamutan at umuwi na kami sa bahay ni Weng. Habang pinagpapahinga ko si Roel sa sofa. Maya-maya ay dumating si Weng, bitbit ang isang supot ng mansanas at ubas. Oh, wow! Bait-baitan ka dyan. Talagang sinulit mo ang oras na wala ako, no? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa siya halos matumba dahil nanghihina na siya. Ngayon na okay na siya tsaka kadarating? Nakalimutan mo yata na ngayon ang araw ng balik niyo sa albularyo. Pero ayos lang, sinamahan ko na siya. Excuse me, kailangan ko ring asikasuhin ang sarili ko, no? Hindi ako katulad mo na may panahon pang magpakamartir. Tsaka kumayod ako para may pangkain kami at mabilhan ko ng prutas si Roel. Kung makapanumbat ka, akala mo ang laki ng ambag mo. Huwag na kayong mag-away. Ayoko ng gulo. Pagod na ako. Gusto kong magpahinga ng maayos. Tsaka pwede ba? Huwag mong inaaway si Weng, Rose. Sampid ka lang at tungkulin mo talaga na alagaan ako dahil ikaw ang may gawa nito. Ay, hindi ito gulo, Roel. Pero sana naman bago ka manumbat ulit, alalahanin mo kung sino yung tumulong sa'yo habang wala yung taong inaasahan mong nandyan. Tsaka ako pa talagang inaaway mo ngayon sa halip na si Weng dahil pinabayaan ka niya? Tumulong ka nga, pero kung hindi rin naman dahil sa'yo, hindi ako magkakaganito. Ba't ako na nga ang tumulong, ako ba rin ang may kasalanan? Nagsisisi na nga ako at tinulungan pa kita eh. Sana hinayaan na lang kita kanina. Ako na nga ang nagmagandang loob. Ako pa ang nasisisi. Oh, ayan. Sabi ko na nga ba eh. Lahat ng itutulong ng babaeng yan ay isusumbat niya. Eh kung kayo kaya ang tanungin, baka kayo rin ang dahilan kung bakit kayo nandyan ngayon sa sitwasyon na yan. Huwag niyong ibuntun sa akin ang lahat. Kung hindi dahil sa lalaking may gusto sa'yo, wala tayong problemang ganito. At paano ko naging kasalanan yon? Wala akong ginawang masama. Basta, lahat ng to nangyari dahil sa'yo. Sige, isisi niyo ang lahat sa akin. Diyan naman kayo magaling, hindi ba? Ako na ang may kasalanan, ako na ang malandi, ako na ang nagkasala. Pero ni minsan ba, nakita niyo mga mabubuti kong ginawa? Oo, natanga na ako. Martir, pero wag niyo akong sagarin. Anong pakialam namin sa'yo? Isa kang basura. Naintindihan mo? Sa mga sinabi mo na tauhan ako, bakit ko ba ipagsisiksikan pa ang sarili ko sa isang katulad mo? Bagay nga kayo ni Weng, sana lang magtagal kayo. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang gumaling si Roel. Pero mula noon para bang hindi na niya ako kakilala. Kapag nagkakasalubong kami ay parang wala lang. At si Weng mas masahol pa ang ugali. Halos lahat ng makausap niya sinisiraan niya ako. Kesyo ako raw ang dahilan ng nangyari kay Roel, ako raw ang malas, ako raw ang babaeng dapat iwasan. Kahit anong gawin ko mali. Kahit tahimik lang ako, may masasabi pa rin siya pero dumating sa punto na sumobra na siya kaya pinatulan ko na siya. Oh, nandyan na ang babaeng malandi. Ginamit pang lalaking nagkakagusto sa kanya para barangin si Roel. Alam mo, dapat manalamin ka. Sino kaya sa atin ang nang-agaw ng asawa? Ikaw ang tunay na malandi. At isa pa, magaling na si Roel. Ano pa bang gusto mo? Hinahayaan ko na nga kayo ah. Inggit na inggit ka ba sa akin kaya ka ganyan? Ako? Maiinggit sa'yo? In your dreams.
Talagang maiinggit ka kasi ikaw kailangan mo pang mangagaw ng asawa ng iba para may magmahal sa'yo. Ako, wala pa akong ginagawang effort, may nagkakagusto na sa'kin. Anong sabi mo? Walang iya ka? Halika dito, kakalbuhin kita! Mabilis akong sinabunutan ni Weng. Agad naman kaming inawat ng mga tao sa paligid. Pero si Weng, pilit akong inaabot. Hindi naman ako nagpatalo sa kanya at ginantihan ko siya. Anong akala mo sa akin? Tulad ng dati? Hindi na! Salamat sa inyo ni Roel. Natuto na akong lumaban. Talaga? Akala mo naman mananalo ka sa akin? Leche, bitawan niyo nga ako. Ipapakita ko sa babaeng yan kung sino ang binabangga niya. Talaga? Sige, lumapit ka nang makalmot ko ang pagmumukha mo. Bakit? Gusto mong sirain ang mukha ko kasi nai-insecure ka? Ang pangit mo kasi. Mukha ka ng matanda. Ikaw yon, naakit mo lang naman si Roel dahil sa kagustuhan niyang magkaanak. Talaga ba? Mas magaling kasi ako kesa sa'yo. Okay lang, at least hindi ako kirida na kagaya mo. Anong sabi mo? Hayop ka? Sobrang gigil na gigil sa akin si Weng. Halos patayin na niya ako sa kanyang mga tingin. Maya-maya pa'y biglang dumating si Roel at inawat kami. Wala ka bang magawa sa buhay mo, Rose? Kailan mo ba kami tatantanan? Hoy, para sa kaalaman mo, yang kabit mo ang nangunguna. Roel, tingnan mo, sinaktan niya ako. Anong ginawa mo? Bakit mo sinasaktan si Weng? Namiss mo yata yung ha? Ang alin? Ang pambubugbog mo? Ito ang tandaan mo, Roel. Kasal pa rin tayo at kayang-kaya ko kayong kasuhan. Pero hindi ko gagawin yun dahil gusto kong magdusa kayong dalawa. Anong gagawin mo? Babarangin mo kaming dalawa? Masyado nang makapalang mukha mo. Etong sayo! Yan ang nababagay sayo! Ang ingod-ngod sa lupa! Aba, sumusobra ka na! Halika nga dito! Sige, subukan mo kung saktan sa harap ng maraming tao. Ipakita mo ang tunay mong ugali. Hindi ko palalampasin ang ginawa mo sa akin. Gagantihan kita! Hindi ko na lang pinansin ang mga pagbabanta ni Weng. Iniwan ko na sila. Nagawa ko naman silang saktan kaya okay na rin yun sa akin. Hanggang sa isang araw, ako naman ang nanghina. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod, sa stress o may bumarang rin sa akin. Namaga kasi ang buong katawan ko. Tinubuan pa ako ng mga pigsa sa katawan. Napilitan akong lumapit kina Roel at Weng. Kumatok ako sa bahay nila, halos hindi na ako makatayo sa sakit ng ulo at bigat ng aking katawan. Roel, pakiusap, hindi na ako makalakad ng maayos. Baka pwedeng tulungan niyo ako. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko na kaya. Baka pwede niyo akong samahan sa albularyo. Aba, ngayon mo ako naalala? Hindi ba't nagmamalaki ka sa akin? Ngayon, kailangan mo ko? Hindi ko na kaya eh. Please kahit ngayon lang. Hindi naman kita pinabayaan nung ikaw ang may sakit eh. Oh, ayan na. Ang babaeng walang hiya. Ang kapal din ng mukha mo, no? Sa amin ka pa talaga lalapit pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Weng, pakiusap, hindi ko kayo pinabayaan nun. Ayoko na ng gulo. Gusto ko lang na humingi ng tulong. Tulong? Bakit kami? Diba ikaw naman ang magaling? Bakit hindi mo tawagin ang lalaking nagkakagusto sa'yo? Wala akong ibang malapitan eh. Kayo lang. Hindi ko naman kilala kung sino yung lalaking yun eh. Nagmamakaawa naman ako sa inyo. Wala na kaming pakialam sa'yo. Huwag kang magpanggap na kawawa. Alam mo kung ako lang, hindi na kita papapasukin dito eh. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa ako mawalan ng pasensya. Ruel, kahit konting awa lang. Kahit konti. Wala kang makukuha sa amin. Umuwi ka na. Ayaw ka namin dito. Baka nagpapaawa ka lang pero gusto mo ring ipabarang kami. Ganyan ka naman hindi ba? Nagmamaganda pero ikaw palang peste. Hindi ko kayo babarangin. Wala akong ginagawang masama. Sa tingin niyo ba nagpapaawa ako? Nahihirapan na talaga ako. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Baka sa susunod ako pa yung magkasakit dahil sa'yo. Kinaladkad ako ni Weng palabas ng bahay nila, Miss Winnie. Hindi pa siya nakontento dahil sinipa at tinulak niya pa ako.
Samantalang si Ruel naman nanonood lang sa ginagawa ni Weng sa akin, para bang hindi ko siya ginawa ng kabutihan sa pinakita niya. Matapos niya akong pagtabuyan, iniwan nila ako sa labas ng kanilang bahay. Hinang-hina po ako ng mga oras na yon, Miss Winnie. Pero laking gulat ko nang bigla na lang may humawak sa braso ko. Rose, kumapit ka sa akin. Nandito na ako. Hindi ka na nag-iisa. Janjan, salamat sa Diyos at dumating ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang sakit-sakit. Ano nangyari? Bakit ka nasa labas? Basang-basa at nanginginig. Si Weng, kinaladkad niya ako palabas ng bahay nila. Para akong basura na basta na lang itinapon. Ano? Ginawa niya yun sa'yo? Bakit? Sobra na sila. Ewan ko, bigla na lang siyang nagalit. Sinipa pa ako at tinulak. Para bang may matinding galit siya sa akin. Sila na nga itong may ginawa sa akin, sila pa ang nagmamataas. Wala man lang bang pumigil sa kanya? Si Ruel nandun lang siya, nanonood. Hindi man lang ako tinulungan. Akala ko may malasakit siya. Akala ko makukonsensya siya pero mali ako. Hayop sila. Hindi ka karapat dapat saktan ng ganyan, Rose. Parang wala na akong halaga sa kanila. Ginawa ko naman ang lahat para maging maayos kami. Pero ganito pang isinukli nila. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Naiintindihan kita. At habang nandito ako, hindi ako papayag na saktan ka nila at apihin ulit. Bakit ngayon ka lang? Pero salamat dahil dumating ka. Sana noon pa lang nakinig na ako sa'yo. Hindi na sana ako umabot sa ganito. Hindi na makatarungan ang ginawa nila sa'yo. Gusto mo bang makaganti sa kanila? Nagulat ako sa sinabi ni Janjan. Paulit-ulit yung umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ako makapagsalita. Parang natuyo ang lalamunan ko. Kaya wala na lang akong sinabi. Ang ginawa niya ay binuhat niya ako. Janjan, anong ginagawa mo? Kumapit ka na lang at magpahinga. Nangihina ka. Kailangan mo magpalakas. Ako na ang bahala sa'yo. Salamat na abala tuloy kita. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Sige na, mahiga ka na riyan. Ikukuha lang kita ng gamot. Sige, buti na lang bumalik ka na. May kakampi na ako. Ngumiti lang sa akin si Janjan. Kaagad niyang inayos ang aking kumot at pinahiga niya ako ng maayos. Pakiramdam ko para akong prinsesa dahil sa ginagawa ni Janjan. Nang maayos na niya ang aking higaan, nagpunta siya sa kusina at pagbalik niya, may dala siyang tubig. Uminom ka na muna ng tubig. Huwag mo na akong tanggihan. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Salamat ha. Hindi ko akalaing may mag-aalaga pa sa akin. Teka lang ha, magluluto ako ng sabaw. Wala man akong kayamanan, pero sisiguruhin kong hindi ka magugutom habang nasa akin ka. Ang drama mo pa rin. Hindi mo naman kailangan akong alagaan eh. Buti nga pinagtsatsagaan mo pa ako. Wala naman akong silbi. Huwag mong sabihin yan, Rose. Hindi mo deserve ang ginawa nila sa'yo. Janjan, tungkol pala dun sa sinabi mo na kung gusto kong gumanti. Seryoso ka ba? Seryoso ako, Rose. Alam mo, lahat kaya kong gawin para sa'yo. Hindi mo na kailangan magdusa ng wag-isa. Ako ang bahala. Janjan, maiba ko. Bakit mo ginagawa ito? May gusto ka ba sa akin? Yung nangyari kay Ruel, yung bigla siyang nagkaroon ng matinding sakit, may kinalaman ka ba ron? Ikaw ba ang may gawa nun? Tama ka. May gusto ko sa'yo. At hindi ko na kinaya pa na makita kang nasasaktan ng dahil sa asawa mo. Kaya naman ako nang gumante para sa'yo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Si Janjan nga ang may gawa kung bakit nagkasakit si Ruel. Pero hindi ako nagalit sa katotohanan na nalaman ko. Siguro kasi siya lang ang kakampi ko at hindi niya ako iniwan. Habang ang lahat ay tumalikod sa akin, siya lang ang kumupkop sa akin. May takot, oo. Pero mas matimbang yung tanong kung bakit niya ito ginagawa para sa akin. Hanggang kailan niya ako kayang ipagtanggol. Janjan, paano mo nagawa yun? Yung kay Ruel, anong ginawa mo? May kaalaman ako sa itim na karunungan. Hindi ko naman agad ginawa yon. Pero nung makita kong umiiyak ka, nawala na ako sa sarili.
Kumuha lang ako ng gamit na pagmamayari ni Ruel. Buhok, panyo, kahit anong may bakas niya. Tapos ginamit ko yun sa itim na ritual at dasal. Ritual? Anong klaseng ritual? Dasal yun na may kasamang orasyon. Hindi mo na kailangan malaman lahat ng detalye. Basta ang mahalaga, hindi ka mapapahamak. Pero sila, mararamdaman nila ang sakit na binigay ko sa kanila. Ibig sabihin, kaya mo ring gawin kay Weng? Kung gusto mo, oo. Kaya ko. Gusto kong turuan sila ng leksyon. Hindi ko na kayang palampasin ang ginawa nila. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang masaktan at mawala ng halaga. Kahit saglit lang, gusto kong ibalik sa kanila ang sakit. Sige, ako na ang bahala. Sabihin mo lang kung kailan at anong klaseng sakit ang gusto mong danasin nila. Yung tipong gigising sila isang araw at mararamdaman nila ang lahat ng panlalait, pananakit at pag-iisa. Hindi para ipahamak sila, pero para maramdaman lang nila kung gaano kasakit ang lahat ng pinagdaanan ko. Magagawa ko yan. Para sa iyo, Rose, kahit ano. Isinagawa ni Janjan ang sinabi niya. Hindi ako humiling ng kamatayan o kapahamakan sa kanya para sa dalawa. Dahil ang gusto ko lang, maramdaman nila Weng at Ruel ang sakit na binigay nila sa akin. Pero hindi doon natapos ang lahat. Isang gabi, biglang dumating si Weng sa bahay ni Janjan, galit na galit. Parang sasabog na siya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nasa bahay ako ni Janjan, pero naisip kong magaling talaga siyang makahanap ng sagot sa mga tanong niya. Ikaw, Rose! Alam kong ikaw ang may gawa nito! Halang ang kaluluwa mo! Ano bang ginawa mo sa akin at kay Ruel? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Weng. Hindi ako katulad mo. Huwag mo akong paandaran ng paawa-awa mong drama. Alam kong may kinalaman ka sa mga nangyayari. Dati kang mahina, ngayon tignan mo may kakayahan ka na dahil lang may kakampi ka na. Tama na yan! Baka nakakalimutan mong ikaw ang nagsimula. Hindi mo ba naaalala? Binarang mo si Rose, kaya siya nagkasakit noon. Anong pinagsasabi mo? Hindi yan totoo. Huwag kang ang gumawa ng kwento, Janjan. Huwag ka na magkunwari. Ako na mismo ang kumuha ng panyo at buhok ni Rose sa sumpa mo. Ginawa mo yon dahil sa inggit. At ngayon, binibintang mo ang sakit mo kay Rose na ikaw mismo ang nagtanim. Paano mo nalaman ang bagay na yon? Hindi yun totoo. Akala mo kasi wala akong laban. Akala mo kasi habang buhay mo kung kayang yurakan. Pero hindi mo alam may hangganan din ang lahat. Hindi pwedeng ikaw ang palaging magwawagi. Ngayon, mararamdaman mo na kung anong ginawa mo kay Rose. Hindi pa to katumbas ng lahat ng ginawa nyo. Pero sapat para maalala mo kung gaano kasakit ang manakit ng kapwa. Lalo na't itinuring ka pang kaibigan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Weng. Hindi dahil kay Janjan, kundi dahil alam niyang lumabas na ang totoo. Wala na siyang maitatago. Akala ko tapos na. Akala ko sapat na ang naranasan nila Weng at Ruel. Pero si Janjan, hindi pa pala tumitigil. Sa bawat araw, lumalala ang kalagayan ng dalawa. Si Ruel, halos hindi na makakilos. Lagi siyang inaatake ng matinding sakit ng ulo at para siyang mababaliw. Si Weng naman halos hindi na makatulog. Palagi ko siyang nakikita na palakad-lakad sa labas ng kanilang bahay kapag pinupuntahan ko ng palihim. Nanginginig siya, may mga galos sa katawan at kita ko kung paano niya kagatin ang kanyang kuko dahil sa kaba. Paulit-ulit kong tinanong si Janjan kung ano pa ang ginawa niya, pero tahimik lang siya. Hanggang isang araw, nag-cruise ulit ang landas namin ni Weng at doon na muling nagkagulo. Ano ba talagang gusto mo, ha? Gusto mo ba akong mamatay? Kami ni Ruel? Hindi ko yun sinabi, Weng, pero gusto kong matutunan mo kung gaano kasakit ang pinaramdam mo sa akin, kung paano mo ako ginawa ng masama, tapos iniwan. Kung alam ko lang na aabot tayo sa ganito na may kakilala kang mambabarang, sana noon pa lang tinuluyan na kita. Ikaw ang nagsimula nito. Ikaw ang nagtulak sa akin na maging ganito. Sinaktan mo ko, binastos mo ko, tinaboy mo ko na parang wala akong halaga. Kayo ni Ruel, mga hayop kayo. Tama na, Rose. Parang awa mo na, hindi ko na kaya. Naaalala mo pa ba? Yung gabing sinipa mo ko, tinulak at pinagtawanan niyo pa ako ni Ruel habang nakahandusay ako sa lupa. Please, sabihin mo kay Janjan, itigil niya na ito. Hindi ko hawak ang desisyon ni Janjan.
Siya ang dapat mong kausapin dahil siyang nasasaktan nang nakita niyang kinawawa niyo ko. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko noon, Miss Winnie. Galit ba, awa o takot? Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako sigurado kung totoo ba ang pinapakita ni Weng, kung tapat ba ang paghingi niya ng tawad o peke lang. Akala ko nga tapos na pero mas pinalala pa pala ni Janjan ang lahat. Araw-araw mas nagiging mahina ang dalawa. Halos hindi na sila makabangon na para na silang bangkay na naglalakad. Isang gabi, habang kumakain kami ni Janjan, napag-usapan namin ang nangyayari. Janjan, parang hindi na normal yung nararamdaman nila. Hindi ba sobra na? Lumapit sila sa albularyo, kaya lumala ang karamdaman nila. Ha? Paano mo nalaman? Narinig ko sa bulong-bulungan. Pinilit nilang tanggalin yung ginawa ko, pero hindi nila alam kapag pinilit yung hindi dapat, mas lalala. Kaya pala mas grabe na ngayon. Tinatawag nila akong masama, pero sila ang unang lumabag. At ngayon, sinusubukan pa nilang takasan ang karma nila. Hindi ganun kadali yun. Kita ko na seryoso si Janjan habang nag-uusap kami. Hanggang isang araw, habang nasa loob kami ng bahay, may narinig kaming sigawan sa labas. Nagkakagulo ang mga tao sa tapat ng bahay ni Weng. Lahat ay nakapaligid. May ilan pang ang nagsisisigaw. Ang iba nagtatakip ng ilong. Lumapit kami ni Janjan at agad kong naamoy ang napakasangsang na amoy. Halos masuka ako sa baho. Para bang may nabubulok na karne. Ang baho, Janjan! Anong amoy yun? Dito galing yan, sa loob ng bahay ni Weng. Bakit ganito kabaho? Ano bang nangyayari? Parte yan ng pambabarang ko sa kanila. Natahimik na lang ako. Paglapit pa namin, bumungad sa amin ang nakakatakot na itsura nila Weng at Roel. Sobrang payat nila, parang buto na lang ang natira. Nakahandusay si Roel sa sahig at si Weng hawakan tiyan, sumusuka. Diyos ko, Janjan, anong ginawa mo? Parang sobra naman ang pagpapahirap mo sa kanila. Baka mamatay na sila. Tama lang yan sa kanila, Rose. Yan ang epekto ng kasinungalingan, kasamaan at pagsuway. Suka sila na suka, pero hindi basta suka yan. Itim yung nilalabas nila. May mga bulati pa. Diyos ko, ang hahaba, nakakadiri. Wala na silang ligtas. Hindi na to basta sakit, Rose. Nilalabas na ng katawan nila ang lahat ng kasamaan na tinanim nila. Hindi ako natahimik sa sinabi ni Janjan. Halos masuka na ako dahil sa nakakadiri at masangsang na amoy. Nang makita nila kami ni Janjan, tumingin kagad sina Weng at Roel sa amin. Para silang hayop na sugatan, walang lakas, nanginginig at halos hindi na makakilos. Unti-unti na rin nagsialisa ng mga tao. Hindi na nila kinayang baho, ang itsura at ang kabuuang eksena. Habang lumalayo ang mga tao, gumapang papalapit sina Weng at Roel sa amin. Hindi na sila halos makapagsalita. Parang may nakabara sa lalamunan nila at bawat hakbang nila sa lupa ay umaagos ang maitim at masangsang na likido. Yung dating palaban na si Weng para na siyang bangkay. Si Roel naman napahawak pa rin sa tiyan, nanginginig at halos hindi na makatingin ng diretsyo. Nakakatakot ang itsura nila. Para silang buhay na naaagnas na bangkay. Yung mga mata nila punong-puno ng takot at pagsisisi. Rose, Janjan, maawa na kayo sa amin. Hindi na namin kaya. Pagalingin niyo na kami. Aminado na ako. Ako ang may gawa nun. Ako ang naglagay ng sakit kay Rose. Dahil nainggit ako. Dahil akala ko mas tama ako. Pero mali ako. Lahat ng ginawa ko mali. Bakit, Weng? Bakit mo ko kailangan saktan ng ganon? Akala ko kaibigan kita. Ako rin. Napakabait mo sa akin. Pero hindi man lang kita pinagtanggol. Niloko pa kita. Ang sama ko. Sana pwede kong bawiin lahat. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan, Rose, gagawin ko. Sana mapatawad mo pa kami. Kahit kapiraso lang, kahit konting awa lang.
Wala sa akin ang lunas. Nasa inyo yan. Lahat ng sakit na to, bunga ng ginawa nyo. Pero kung totoo ang pagsisisi nyo, baka may pag-asa pa kayo. Anong kailangan namin gawin? Sabihin mo lang, gagawin namin. Ito ang kailangan nyo. Pero hindi to basta lunas. Umiiral lang to kapag totoo ang pagsisisi nyo. Kapag hindi na kayo babalik sa dati nyong ugali. Isa lang ang tanong, handa na ba kayong magsimulang muli kahit wala na ang sumpa, na wala ng kayabangan at wala ng kasinungalingan? Oo, handa na kami. Handa na kaming magbago. Ito ang lunas. Pero tandaan nyo, hindi ito gamot na basta nyo lang iinumin tapos gagaling na kayo. Hindi ito ganong kadali. Anong kailangan naming gawin, Janjan? Magbago kayo. Kung hindi totoo ang pagsisisi nyo, babalik ang sumpa. Baka sa susunod, hindi na lang katawan nyo ang bumigay. Baka buong pagkatao nyo na. Seryoso kami. Ako mismo, Janjan. Sinira ko ang tiwala ni Rose. Akala ko, okay lang ang mga ginagawa ko. Akala ko, hindi ko kasalanan. Pero kasalanan ko rin pala dahil hinayaan ko ang aking sarili na saktan ng isang napakabuting asawa. Lagi akong galit. Laging puno ng inggit. Pero ngayon ko lang na-realize, lahat ng yun, ako lang ang nagdadala sa sarili ko. Hindi si Rose. Ako ang may problema. Ako ang may kasalanan. Hindi ako Diyos para humusga kung totoo yung sinasabi nyo. Pero ang sumpa, hindi nyo maluloko. Kaya kung totoo mga luha ninyo, ang mga salitang binibitawan ninyo, saka lang to gagana. Rose, sorry. Kung kaya ko lang ibalik ang nakaraan, gagawin ko. Pipigilan ko si Weng at hindi ako magloloko. Pero hindi ko kaya. Kaya ngayon, kahit ilang taon pa, babawi ako sa'yo. Kahit hindi mo ako mapatawad kaagad, tatanggapin ko. Patawad, Rose. Hindi mo deserve lahat ng ginawa ko. Sana kahit konti mapatawad mo ko. Kahit hindi ngayon. Pero totoo ito. Gusto kong magbago. Nasa iyo na yan, Rose. Ikaw ang pinakanasaktan. Ikaw ang may karapatang magdesisyon. Habang nakatingin ako kina Weng at Roel, naramdaman ko ang tapat nilang pagsisisi. Hindi lang sila nagsasabi ng salitang sorry, kundi nakita ko sa mga mata nila ang pagnanais na magbago. Alam ko malalim ang sakit na dinulot nila sa akin, pero sa kabila ng lahat ng nangyari, pinatawad ko sila. Minsan lang mangyari ang ganito, na ang mga taong nagdulot ng sakit ay lumapit at humingi ng tawad ng tapat. Wala akong magagawa kundi tanggapin dahil natutunan ko na kahit kaano kalaki ang kasalanan, may pagkakataon pa ring magbago. Matapos ang pag-uusap namin nila Weng at Roel, nagpasya kami ni Janjan na umuwi na. Pagkarating namin sa bahay, tumigil ako saglit. Tumingin ako kay Janjan at kahit pagod na siya, kita ko ang malasakit sa mga mata niya. Janjan, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka hindi ko naranasan ang magpatawad. Wala yun, Rose. Nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Kung wala ako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa'yo. Pero sa totoo lang, ikaw ang nagpasya kung anong mangyayari sa uli. Salamat, Janjan. Salamat talaga sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi mo kailangan magpasalamat, Rose, kasi biktima ka lang. At bilang taong nagpapahalaga sa'yo, ayokong nakikitang inaabuso ka. Siguro ito na rin ang paraan ng Panginoon para mamulat ako sa katotohanan. Nakakalungkot man dahil kinailangan pang dumating sa ganitong punto bago kami natauhan. Ganyan talaga ang buhay. Hindi natin alam kung ano mga susunod na mangyayari. Basta palagi mo lang tatandaan, may sariling paraan ng Diyos para alagaan tayo. Napangiti ako sa mga sinabi ni Janjan. Minsan iniisip ko kung bakit siya nandyan para sa akin. Sa lahat ng hirap, siya ang katuwang ko. Siya ang nagpapalakas sa akin. At habang tinutulungan niya ako na maalis ang galit sa puso ko, napansin ko na para sa akin, mahalaga na rin si Janjan. Ngayon ko lang naramdaman na may taong may malasakit sa akin.
Dati ko pang pilit pinadadama sa'yo, Rose. Pero bulag ka sa pagmamahal mo kay Ruel. Kaya nga ikaw ang naging sandalan ko sa mga panahong lugmok na lugmok ako at ikaw na rin ang nagtulak sa akin na bumangon. Janjan, hindi mo lang ako tinulungan. Binigyan mo rin ako ng bagong pag-asa. Masaya akong makitang malaya ka na mula sa mapait mong nakaraan. Niyakap ko si Janjan at lubos akong nagpasalamat. Lumipas ang ilang buwan at sa mga panahong yon ipinakita nila Weng at Roel ang kanilang tapat na pagsisisi. Hindi lang sila nagsorry sa akin, ipinakita nila na gusto nilang magbago. Si Weng na dati palaging galit at puno ng inggit, ngayon ay mas tahimik at mas nag-iisip. Si Roel naman naging mas responsable at maingat sa bawat kilos at salita. Nakita ko sa kanila na seryoso sila sa kanilang pagbabago. Hindi ko alam kung paano nila nagawa pero nagpapasalamat ako dahil sa huli natutunan nilang tumanggap ng mga pagkakamali nila at nagbago. Isang araw, habang naglalakad kami ni Janjan sa park, napansin ko na tahimik siya. Kaya naman sinabi ko sa kanya ang aking naiisip. Janjan, parang gusto ko nang mag-move on. Gusto ko nang umalis dito. Magsimula ng bago. Siguro ito na yung tamang pagkakataon. Saan ka pupunta, Rose? Aalis ka na? Basta, gusto ko na lang magsimula ulit. Gusto kong magkaroon ng bago at mas magandang buhay. Kung saan ka man pupunta, Rose, sasamahan kita. Walang tanong, walang alinlangan. Basta, nandyan lang ako. Talaga? Hindi mo ako iiwan, Janjan? Hindi mo gagawin ang mga pinaranas sa akin ni Roel? Hindi kita iiwan, Rose. Huwag mong isipin yon. Iba ako kay Roel at alam kong napatunayan ko na yun sa'yo. Kung ganon, sabay tayong magsimula ng bagong buhay. Umalis na kami ni Janjan. Lumipat kami ng tirahan. Nagsimula kami ng bagong buhay na magkasama at ibinaon ko sa limot ang mapait kong nakaraan. Dahil din sa mga nangyari, naging usap-usapan kami sa lugar namin. Kumalat ang chismis na mangkukulam kami ni Janjan at kami ang nambarang kina Weng at Roel. May nakakita naman na nagsisisi na ang dalawa, pero may ibang nagsasabi na dapat lang daw yun sa kanila dahil sa laki ng kasalanan nila sa akin. Sa ngayon gusto kong magsimula ng bagong buhay kasama si Janjan sa ibang lugar, sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Alam mo, Janjan, siguro kung hindi kita nakilala, hindi ko matututunan ng magpatawad at lumaban. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, ha? Hindi mo kailangang magpasalamat, Rose. Nandito lang ako para sa'yo at hindi ko kayang pabayaan ka. Una pa lang, hindi na awa ang nararamdaman ko sa'yo, kung hindi pagmamahal. Talaga? Oo, dahil sa damdamin kong yon, gusto kitang iligtas sa kanya. Medyo matigas lang ang ulo mo kaya masaya ako't nawala ng helmet mo sa ulo. Tama, kailangan ko pa talagang malugmok para magbago ng landas. Mabuti talaga at naniwala ako sa'yo. Mabuti at binalikan mo ko. Salamat. Gagawin ko ang lahat para sa'yo dahil mahal kita. Mahal na rin kita, Janjan. Talaga? Totoo na yan? Oo, parang sirato. Sasama ba ako sa'yo dito kung hindi kita mahal? Hindi mo pagsisisihan ang pagsama sa akin, Rose. Magiging masaya ka sa piling ko. Pangako. Kahit hindi kita mabibigyan ng anak? Hindi anak ang pupuno sa puso ko. Ikaw lang sapat na. Buo na ako. Naging maayos ang buhay ko kasama si Janjan, Miss Winnie. Tanong ko noon sa aking sarili kung hindi ko kaya binuksan ang puso ko sa mga tao na nagkasala sa akin, maging masaya kaya ako ngayon? Sa lahat ng nangyari, mga pagsubok at pagkatalo, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa galit, kundi sa pagpapatawad. Kung hindi ko pinili ang magpatawad, baka hindi ko nakita ang pagbabago sa kanila. At si Janjan, siya ang naging gabay ko. Hindi lang siya nagbigay sa akin ng lakas, kundi siya rin ang nagturo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at pag-aalaga. Siya ang naging katuwang ko sa lahat ng pagsubok. Sa ngayon, inaayos namin na maging legal ang pagsasama namin. Maisawalang bisa ang kasal namin ni Roel at maging malaya na sa nakaraang buhay kasama ang mapang-abusong asawa.
Habang hawak ko naman ang kamay ni Janjan, alam kong hindi ko na kailangang matakot at magtago. Alam ko na may kasama akong magpapalakas sa akin, hindi lang sa mga masasayang araw, kundi pati na rin sa mga susuungin naming paghihirap at pagsubok na darating. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kina Miss Rose Ann Rama, Roland Rama, Angel Rama at Grace Rama na nag-birthday po nitong June. Kay Cesan de la Cruz from Saudi Arabia, pati sa mga anak niyang si Mark Cesar at Mark John, pati na rin po kay Nolly Villarin from Bacoor, Cavite. Kay Sir Dexter Baguhin at sa mga kasamahan niya sa Arijes Bakery, kay Myren at Laarni from Jensan, kay Annabel Ibanez from Leyte, sa mga mananahi ng Attic Clothing sa Santa Ana, Manila, na sama-sama daw po silang nakikinig, sina Kuya Mar, Ate Veron, Ruth, Grace, Jonas, Gerald, Adrian, Miko at Kuya Wig. Naku, salamat po sa pakikinig ninyo. Kay Inang Ausa at sa Satrin family from Quezon, kay Bench Repuela at sa mga yaya daw po ng mga anak niya na sina Marites Plata at Michelle Patadillo, at sa drivers po nila na sina Ril Oclarit at Joseph Magbutong, at sa asawa niyang si Alistair Joy Jusime from Davao City. Kay Nelly Ramos na nag-comment po sa Katiwalang Kasambahay upload, ang sabi po niya, lagi siyang nag-aabang sa mga kwento natin at hindi niya pinalalampas. Ito daw pong upload na ito ang favorite niya. Salamat po sa pakikinig, ma'am. Kay Sir Junep Casinaw at sa girlfriend niyang si Angel Dulgime from Taytay Rizal, kay Irene Romasasa at Joselito de la Peña from Binyan, Laguna, kay Miss Cecil Candelario, Angeli Grejaldo, Gemma Tubula at sa Candelario family. Kay Miss She86 na nag-comment po sa probensya ng mga akit upload, ang sabi po niya minumukbang po niya ang mga stories natin sa Dammam, Saudi Arabia. Nako, salamat po ma'am. Kay Lily Jane Ray from Quezon Province, kay Jerlyn de la Cruz, kay Lynn Salvidar at kay Resty, kay Rosalie Estose, kay Ma'am Norlin Articona at sa mga kasamahan niyang sina Che, Queenie, Jen, Crisel, Leslie at Kuya Lito. Salamat po sa pakikinig ninyo. Kay Sheila Awahis Muhammad na isang OFW from Bahrain na always listening po sa atin dahil gusto raw po niya ang boses ko. Salamat po ma'am. Kay Ging Estrada from Saudi Arabia at kay Carmela Landayan. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan po ninyo sana ang mga susunod ko pang upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.